Sa ikalawang araw ng ASEAN Youth Economic Forum, pinagtuunan ang pagbuo ng mga konkretong polisiya ang layo magbigay ng solusyon sa mga hamon ng rehiyon. Sa pangunguna ng iba't ibang delegado, ang mga panukalang ito ay nakatakdang isumite sa ASEAN Secretariat sa Jakarta. Yan ang report ni Gab Villegas. Sa ikalawang araw ng ASEAN Youth Economic Forum, bumuo ang mga delegado ng mga pulisiya na maaari nilang ipanukala na mapapakinabangan na rehiyon. Isa ang political science instructor mula Cebu na si Lucky sa napili para makapagbahagi ng kanyang mga kaalaman. Para sa kanya, marami ang kanyang napulot mula sa mga eksperto. Pagpapaunlad ng digital innovation at pagkakaroon ng economic inclusion, ang polisiya na bubuuin ni Lucky. May mga kaparehong problema anya ang mga bansa sa ASEAN na kailangang harapin at hanapan ng solusyon. Kabilang ang mga problema ng mga vendor na napag-iiwanan sa pag-usbong ng merkado sa lungsod. Here in this forum, I highlighted and brought up that when we talk about economic inclusion, we have to take note that development and modernization does not entail vendors and small-scale business owners are left behind. So we have to ensure that when we talk about these digital innovations, development, or whatsoever, big terms, right? We have to make sure that those are felt, the recommendations, the solutions are felt at the bottom, not only at the top. Para naman sa delegado mula Japan na si Itsuki, nais naman niya na bumuo ng polisiya na magkaroon ng mas magandang seguridad ang pagkakaroon ng digital transaction at gawin itong inklusibo, lalo na sa mga kabataan at mga persons with disability sa ASEAN at Japan. Combining these two positive aspects of each market and creating some kind of tunnel in between these two regions. Our idea is to create some kind of a punch that could stop that outflow from that circular economy. And so yeah, to answer that question, not as a country itself, but as of a community, I think it's realistically possible to run that policy. Para naman sa project director ng ASEAN Youth Economic Forum ngayong taon na si Shabil Sayap, from this, we would create the project that would help them solving any challenges that they might face and also connecting them with the stakeholders that they might need. Of course, there are like gaps, of course, in this kind of like situations, and each country we have our own problems, and this is why ASEAN youth organizations like exist to also help young people to engage and also find a solution for all of us. We wanted to empower the young entrepreneurs to create more job opportunities along with the stakeholders, so they would be able to basically identify opportunities for them, and also here as an organization we wanted to support them along the way. ibibigay sa ASEAN Secretariat sa Jakarta ang mga mabubuong policy recommendation mula sa nasabing forum. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.